tubig. Halika! Hintay! Ano? Bastos ka! Lumalapang ka na! Dito ka matutulog! Kailan mo susukuan ang isang relasyong nababalot sa takot at panganib? Ang tawag ba sa'yo'y martir, mahina lang ang loob, o bulag sa pag-ibig? Ito po ang isang makatidig balhibong kwento ng isang pamilya kung saan ang haligi ng tahanan na dapat sana'y poprotekta at magmamahal ang siyang magdadala sa kanyang asawa at mga anak sa isang malagim na trahedya. Tay! Tay! Tay, wag po! Hindi si Nono! Tay! Kitang-kita kita nakikipaglandian sa lalaki dun sa palengke! Ano ba? Wala akong ginagawang masama! Ikaw ang parang demonyo kapag nalalasing, Abloy! Ah, ganon! Ako! Ako ang demonyo! Abloy! Wag! Kung ganon, sama-sama na lang tayong lahat masunog sa impyerno! Halika, lumabas tayo. Kaya natin yan. Halika! Nay, mas maganda ho ito kaysa dun sa dati nating bahay. Ito ang bahay ng pinsan nyo. Nasa Maynila siya, kaya dito muna kayo. Kuya, salamat ha. Mga anak, magpasalamat kayo sa tiyo ninyo. Tiyo, maraming salamat ho Anay, may ilaw na ho dito. May kuryente na, hindi na ho tayo mahihirapan. Nako! Gastos lang yan! Ay, nako! Kuya, pagpasensyahan nyo na si Abloy kasi marami lang iniisip yan. Ano ka ba naman? Siya ang dahilan kaya nasunog yung bahay mo. Bakit di mo siya pakulong? Kuya naman, asawa ko yan. Hindi ko siya kayang ipakulong. Hindi ko malaman sa inyo kung sino talaga may sayad. Ikaw ba o yung asawa mo? Tama yata ngayon. Mga anak, lasing ang tatay ninyo. Bilisan nyo na. Matulog na kayo. Baka mapag-initan na naman kayo. Ay! Maribek! Nakala niyo yata hindi ko alam akong pinagbubulungan niyo. Ano? Abloy, ang sabi ko, bilisan na nila maghuhugas ng pinggan para makatulog na sila dahil may pasok pa sila. Ganon! Yung pagbubulungan niyo ng kuya mo, ano yon? Ipahawak-hawak pa ng kamay. Akala mo hindi ko na napansin yon? Anong sabi mo? Kilabutan ka nga? Pati ba naman sa kapatid ko magsiselos ka? Ay, walang ka pa, kapatid. Sa malanding babae. Bastos ka! Lumalapang ka na! Ha? Tay, tama na! Ganon. Tay, tama na po. Tama na po, Tay. Tandaan nyo, ako ang hari. Ako ang masusunod! At walang pwedeng kumontra sa akin!
ho sila idamay. Ako na lang ho. Sa akin yun na lang ho ipalo lahat. Nagpapakabayan ka? Ha? Melanie? Tama na. Ito sa'yo! Humingiti na sa ate, oh. Talaga. Maricel, Melanie, sino nakatoka magpapakain sa kambing? Tay, ako ho. Pero hindi pa ho kasi oras para pupuntahin sila sa damoy. Namimilosok ka pa! Ha? Ay, maawa ka kay ate! Alas patayin mo na nga siya kagabi ng sinturon eh! Ngayon, eto na naman! Wag mo akong sasagot-sagutin! Tatay mo ako! Tay, papakainin ko na lang ho yung mga kambing. Huwag na ho yung mga kapatid ko. Ako na lang ho. Lord! Lord! Ate mo, ate! Lumuhod ka! Ay, maawa ka kay ate! Lumuhod ka! Tatamaan ka sa akin! Ay, ate! Muna kayo! Ate! Lord! Ate! Yan yung kamay mo. Harap mo dito! Yung isa pa! Dito ka matutulog! Ate, ate! Nagawa mo! Huwag ka makakialam! Dinidisiplina ko anak natin! Baka gusto mo tamaan ka rin! Kayo! Pasok! Pasok! Ang anak natin, ate! Maawa ka naman! Pasok ka! Kundi tatamaan ka rin! Ikaw! Ay, yung anak natin! Matutulog ka sa tabi, kambing! Nay. Anak. Nay, tulong ko naman. Ito na. Kapal niyo ako. Maribig! Anong ginagawa mo? Balak mo ba ako try rin? Ha? Anak, sorry. Sorry. Pumasok ka! Nay! Pasok! Tumahimik ka dyan! Aray! Pasok! Nay! Nay, tama na! Nay! Pasensya ka na hindi kita natulungan, ha? Mabuti na lang nahimasmasan din ang tatay mo. Nay, bakit hindi niyo ba akong matulungan? Sobra-sobra na yung pananakit sa amin ni tatay. Iwan na lang natin siya, kaya pakulong na natin, Nay. Nay, kaya naman natin nawala si tatay. Kakayanin natin. Kesa naman ganito, Nay. Papatayin niya na tayo eh. Hindi. Anak, hindi mangyayari yun. At hindi natin iiwan o ipapakulong ang tatay ninyo. Mga anak, ipagdasal ninyo ha na magbabago ang tatay ninyo. Ipagdasal ninyo. Sukdulan ang pananakit ni Abloy sa kanyang asawa at mga anak. Pero paano kung unti-unting malagay sa peligro ang kanilang buhay? Hanggang saan nila kaya itong tiisin?
Abloy! Diyos ko, ano to? Gaas! Kunti nga pa Abloy! lang naman eh. Ikaw naman oh. Tatakbo ka agad eh. Abloy! Tigilan mo na yan! Kapirasong apoy. Ito naman ang damot oh. Tignan mo, tignan mo. Ah, ito kaya to. Hindi, huwag kayo makialam dyan. Abloy! Ayoko! Ayoko! Ito lang naman, kapiraso lang naman. Anong nangyayari dito? Hoy, Abloy! Sa bahay ginagamit yung lagari, hindi sa talahib. Hoy, mas matalos to kaysa sa gulok nyo o sa karet nyo. Subukan ko kaya sa tao. Tao, punanan ang lakad natin. Bilisan mo. Tay, dala na ho namin yung pananghalian nyo. Ito ho yung tubig. Buto, anak! Halika! Halika! Hintay! Anak! Maricel! Melanie! Nasaan kayo? Lumabas kayo! Ah! Takasan niyo ba ako? Wish ko lang. Tatakasan niyo ba ako? Oh, anak ka ni Abloy, di ba? Ba't ka nandito? Maribik, hindi mo kailangang magtiis at ng mga bata sa asawa mo. Bakit hindi mo siya ipakulong? Oo nga ho, Nay. Sinubukan niyo na ho tayong patayin. Sunugin. Nay, Hindi natin ipapakulong ang tatay ninyo. May problema lang siya. Hindi natin siya pwedeng sukuan. bahala kayo, Nay. Pero pag nakakita ko ng pagkakataon na pwede akong umalis, aalis ako. Melanie! Melanie! Kaya saya naman nila, no? Tapos tayo, walang handa. Wala ring ilaw. Hindi pa kasi nakakabayad si tatay ng kuryente. Umiinom na naman si tatay. Tatakot ako baka kung ano maisipan niyang gawin. Mga anak, punta na muna kayo sa tiyo ninyo. Makibagong taon kayo doon para masaya. Nay, paano ho kayo? Sumama na ho kayo sa amin. Hindi tayo pwedeng umalis ng sabay-sabay. Makakahalata ang tatay ninyo. Sige na. Sige ho. Nag-aalala na ako kay Nanay, ah. Oh, dahan-dahan. Nag-aalala eh. Teka lang. Mauna na kayong dalawa. Babalikan ko si Nanay. Pipilitin ko siya sumama sa atin. Ate! Sige na. Sige na. Mauna na kayo. Sige na. Pipilitin ko si Nanay sumama sa atin. Sige na. Mauna na kayo. Abloy! Nakakagulat ka naman. Anong kailangan mo?
Nay? Nay? Anong ginawa? Anong ginawa niyo, Nay? Nay! Anong ginawa niyo? Anong ginawa niyo? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pinatay niyo si nanay! Wish ko lang. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako! Pinatay niyo si nanay! Pinatay niyo si nanay! Ate! Ate! Pinatay niyo si Nahuli ng mga may kapangyarihan si Abloy at nakulong siya. Sa tulong ng kanilang mga kamag-anak, naipalibing si Marivic at naiwan si Melanie para itaguyod ang mga kapatid. Iwan nila ako. Ge. Kawawa naman si Melanie. Bata pa, siya na naghahanap buhay para sa mga kapatid niya. Melanie, may tumawag galing Kapitolyo. Pinatatawag ka ng tatay mo. Tatay ko ho? Bakit daw ho? Nilipat daw mula kulungan papuntang ospital ang tatay ninyo. Maghihingalo na daw siya. Gusto raw kayo makita bago siya mamatay. Melanie? Anak! Huwag niyo akong tatawaging anak. Dahil hindi ko kayo tatay. Sinira mo ang buhay ko. Naming lahat. Wala ako karapatan. Bumigay sa'yo ng tawad. Alam ko. Lahat ng masasamang pinagagawa ko sa'yo. Tulungan mo ko, anak. Ang hinihiling. Isang hiling na lang, anak. Maawa ka sa akin. Ano po yun? Patayin mo ko. Tapusin mo na itong kahirapan ko, anak. Tagalin mo sa dito. Sigurado matalo ko. Tagalin mo paghihirap ko. Di ba galit na galit ka sa akin? Ito na ang pagkakataon kumunti ko sa akin, anak. Patayin mo ko. Wish ko lang. Patayin mo ko. Hindi ko gagawin yun. Kasi hindi ako mamamatay tao katulad mo.
talaga, Tay. Akala ko nagbago ka na. Pero hindi. Sarili mo pa rin yung iniisip mo. Gagawin mo ba ako mamamatay tao? Ha? Para ano? Para hindi ka maghirap? Magdusa ka! Melanie! Huwag mo akong iwan! Oh, ng Diyos. Melanie, alam mo ba ang balita? Ano ho yun, Teo? Patay na tatay mo. Pero bago siya nalagutan ng hininga, humihingi siya ng patawad sa mga kasalanang nagawa niya sa inyo. Alam kong mahirap siyang patawarin. Pero alang-alang sa katahimikan ng lahat, sana madama niya sa puso mo ang pagpapatawad. Susubukan ko magpatawad. Alang-alang kay nanay. Makalipas ang ilang taon, matapos ang malagim na trahedya sa kanyang buhay, eto na ngayon si Melanie. Sige, sabihin mo sa akin kung gaano kahirap mabuhay. Nadala-dala mo yung alaalang yun. Yung nakita mo ginagawa ng daddy mo sa mami mo. Mahirap po. Kasi pag naisip ko yung galit talaga yung maisip ko. Minsan maalala ko, umiiyak ako tapos pag mawawala din. Tapos may araw din talaga na maisip ko siya. Yung nakita ko nakahiga na sa sahig yung mama ko. Naputol na yung ulo. Sa murang edad, tumayong magulang si Melanie sa kanyang mga kapatid. Gaano kahirap na itawid yung buhay niyo lahat na wala kayong magulang. Hirap talaga. Kahit 13 years old pa ako, naranasan ko na magtatrabaho ng katulong. Tapos, yun, tiniis ko lang yun lahat. Tapos mag-aaral, trabaho. Para lang mabuhay. Ang tanging hiling niya ngayon ay hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga kapatid. Ito yung dalawa kong kapatid. Masisipag silang mag-aral, tapos gusto nilang makatapos. Yan ang sinisikap kong mabigay sa kanila. Gagawin niya raw ang lahat sa ngalan ng kanyang yumaong ina. Gaano mo kamiss yung mami mo ngayon? Sobra po. Ano pinakanamimiss mo sa kanya? Yung po, yung masama po kami palagi. Ano gusto mo sabihin sa mami mo? Mahal pa rin namin siya kahit wala na. Si Melanie ang sumulat sa Wish Ko Lang para ibahagi ang kanyang kwento upang sana'y huwag nang maulit sa iba ang trahedyang nangyari sa kanila at mahikayat ang marami na lumaban at magkaroon ng boses. Matapos ang mga bangungot na nangyari kay Melanie, panahon na para palitan ng matatamis na ngiti ang kanyang mga luha. Bago ka pagkabahayan. Maraming salamat po, Ma'am Dave. Ay, Kasi totoo talaga. Happy ako nakikita kita nagsismile. Diba sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, nakukuha mo pang ngumiti. Oo naman. Diba? Sige, basta. Palaguhin mo yan, ha? Ha? Parang tayo mo naman para sumaya. Melanie, di ba binanggit mo sa akin na yun ang pinagdarasal mo na makapagtapos yung mga kapatid mo? Opo. Meron kaming konting sorpresa para sa'yo. Ito para sa kay Christine Joy, Educational Assistance, at kay Ronaldo rin sa kapatid mo.
Ngayon, sasagutin ng Department of Education yung kanilang pag-aaral hanggang makapagtapos sila ng high school. Tapos, meron din tayong college scholarship para nga kay Christine. Maraming po salamat para po nakapag-aral ako yung mga kapatid ko. Batid namin na mahirap maghilom ang malalalim na mga sugat sa puso ni Melanie. Pero sa tulong ng Diyos at ng kanyang pamilya, alam namin kakayanin niyang unti-unting burahin ang lahat ng bangungot na pinagdaanan. Tandaan po natin na meron na ngayong mga batas laban sa karahasan sa mga kababaihan at kabataan. Pwede niyo pong tawagan ang mga numerong ito para agad na masaklolohan. Walang lugar para magtiis, lalo na't sukdulan ang kalupitan. Lahat tayo ay may boses para lumaban. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Mga kapuso, panoorin niyo po ang Wish Ko Lang ngayong 4:10 PM po yan. Ito po ang kauna-unahang drama project ko sa GMA. So sana panoorin niyo po, abangan niyo. Ano? Ano ka na ngayon, ha?